aralin po natin ang Ephesians 4. Bilang introduction, gusto kong maisip ng bawat isa. Isipin nyo ngayon sa hapon na ito kung gaano kadala makita yung totoong unity dito sa ating mundo. Regardless kung sa pamilya, sa church, sa pagkakaibigan, sa barkada o kung saan pa man, kahit nga sa mga kumpanya, napakadalang mo makita yung totoong unity. Kung sa kumpanya nga na kung saan, talagang dapat ginagawa niyo yung best nyo lahat. Nagkakaroon pa ng politika. Sa gobyerno, kaya tinawag na politika, ay talagang namumulitika yung mga nandun, imbis magkaisa. Hirap makita ng totoong unity sa ating kapanahonan. Sa isang mundo na kung saan tumataas yung division, whether sa isang bansa, sa politika, sa pamilya, at kahit sa loob ng mga iglesia. Yung panawagan ng ating Panginoon sa bawat isa sa atin, na mamuhay tayo ng may unity, talagang this is a radical command na nanggagaling sa ating Panginoon. Ephesians 4:3 na sinulat ng Apostle Paul, binibigyan tayo ng isang utos na kakaiba sa ating kapanahunan. Nang sabihin niya, endeavoring to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Ngayon, this commandment was given for the church. Dito ibinigay sa kahit ano pang unit ng bansa. Pero ibinigay ito sa loob ng iglesia. At hindi ito isang suggestion na nanggagaling kay Paul na maganda to kung magagawa nyo, okay lang kung hindi. But this is a commandment sa church na kailangan magawa ng bawat isa. Napaka-ikli ng verse, pero makikita nyo na urgent yung panawagan ni Paul sa bawat isang Kristyano. At gusto ko yung unang salita niya ang ginamit. Yung salitang endeavoring. Pag sinabi mong endeavor, ibig sabihin niya, sinasabi ni Paul, na yung unity hindi yan nangyayari by accident. Na aksidente o coincidence na nagkataon na yung mga miyembro sa loob ng iglesia, nagkataon na pare-pareho sila. Na nagkakasundo sila. Hindi. Pag sinabi mong endeavoring, kailangan mo pagpaguran, pagsikapan. It takes work, it takes discipline, it takes prayer, it takes grace upang mabuo yung tunay na unity sa loob ng ating church. But Paul is telling the church that unity is worth endeavoring for. Na ang bawat isang mananampalataya sa loob ng ating iglesia, meron tayong role para makita natin yung unity sa loob ng church. Ngayon ibayin natin yung verse na ito. Unang-una, unawain natin yung commandment na endeavor o endeavoring. Maikli lamang yung devotion natin ngayon. Pero salitang endeavor, it speaks of making every effort. Gagawin mo yung bawat isang effort para ma-maintain mo yung unity dahil unawa mo that this is something worth preserving sa loob ng ating church. Ito rin yung rason kung bakit we exhaust all effort na makipag-ayos, we exhaust all effort na makipag-usap, because doing all we can, it is part of the word endeavoring. Pag sinabi mong endeavor, intentional yan. Gugustuhin mo yan, sasadyain mo yan, magiging diligent ka na gawin yung bagay na ito. At sabi ko nga sa inyo kanina, yung unity, hindi yan aksidente o coincidente na nangyayari. Unity doesn't fall into place dahil nagkataon na nag-a-agree tayong lahat sa isang bagay. Unity is not uniformity. Pag sinabi mong uniformity, pare-pareho kayo at magkakamukha. Wala kayong pagkakaiba, kaya kayo nagkakasundo. Hindi. Unity is hard simply because bawat isang taong papasok sa loob ng iglesia, iba siyang ginawa ng ating Panginoon. May mga tao na kung saan talagang matapang, matigas. May mga tao na kung saan gentle, graceful.
May mga tao na kung saan napakamapang-asar. Pero hindi ibig sabihin na Kristiyano ka, tatanggalin ng Panginoon yung personality mo. No. Pero dadagdagan niya ng kabanalan yung iyong personality. Pwede kang maging mapagbiro at mapang-asar na hindi ka nagkakasala. Pwede kang maging matapang at matigas sa stand mo na hindi ka nagkakasala. Pwede kang magalit na hindi ka nagkakasala. The Lord never takes away our personality, our emotions. Pero, to endeavor means to be vigilant. Mag-iingat tayo sa ating pananalita, sa ating panungalit, sa ating behavior. It means choosing humility, pagpapakumbaba sa mga panahon na kung saan tinitreten ng sarili nating mga pride, yung unity sa loob ng ating church. Ngayong batang iglesia pa lamang tayo, batang gawain pa lamang tayo nagsisimula, hindi pa natin masyadong ramdam yung division. Madalas nangyayari yan kapag nagtatalo-talo na sa doktrina, sa pamumuhay. Pero ano yung sinasabi dito? Sometimes, to endeavor means choosing grace. Kapag tinetrete ng ating pride, yung unity sa loob ng ating church. Now, the Apostle Paul is using a very strong term when it comes to preserving the unity. Kung bakit endeavor yung ginamit mo? Simply because keeping the unity inside the church, hindi yan effortless. Mahirap i-keep ang unity. Alam niyo, ito yung maling pagkakaintindi ng napakaraming tao. Sabi nila, ang hirap i-keep ng unity sa loob ng church because it is comprised of different types of people. Na may mayaman, may mahirap, may edukado, sa hindi, may iba't ibang kultura, generasyon, temperament, personality na pinagsama-sama sa loob ng church. But they are wrong. Hindi yun yung dahilan kung bakit mahirap i-keep yung unity sa loob ng church. Mahirap i-keep yung unity sa loob ng church because the church is comprised of members who are sinners. Yung pastor, makasalanan. Yung preacher, makasalanan. Yung Sunday school teacher, makasalanan. Yung tumutugtog, makasalanan. Yung lahat ng umaattend ay makasalanan. Kung bakit in-urge tayo ni Paul na magsikap, hindi dahil iba-iba tayo ng kultura, hindi dahil iba-iba tayo ng kulay, o ng estado, o ng itsura. Pagsikapan natin yan dahil pare-pareho tayong makasalanan. Left to ourselves, left to our sinful nature, napakaraming bagay ang pwedeng ikasira ng isang iglesia. Yet, the Holy Spirit is giving you a higher calling to endeavor, to make every effort to stay together sa loob ng ating church. Now, ganun, anong klaseng unity ba yung ating pinag-uusapan? Ano ba yung source ng unity ng ating church? Notice na hindi tinawag ni Paul na endeavoring to keep the unity that we create. Na ginawa natin, na itinayo natin, ang sabi doon, the unity of the Spirit. And this is vital. Yung totoong unity, hindi yan man-made idea. Pagkilos yan ng banal na Espiritu sa bawat isang mananampalataya sa loob ng iglesia. It is the Holy Spirit na nagbabind sa atin upang tayo ay magsama-sama. Maaari na magkaroon tayo ng iba't ibang opinyon, iba't ibang pamumuhay, iba't ibang pamamaraan kung sa paano tayo naglilingkod sa ating Panginoon. Inaral na rin natin na sa katawan ng Panginoon, iba-iba tayo ng regalo, ng talents na pwedeng gamitin. Pero sabi dito, kahit anong pagkakaiba natin, it is the Holy Spirit that keeps us together. Now, ano yung fine line dito sa unity na binabanggit natin? There are many churches
who uphold false unity. Ano yung false unity? Tandaan nyo, sabi dito, saan lang tayo mag-unite? Ano yung ine-endeavor natin? Unity of the Spirit. If the Holy Spirit holds us together, that the only thing na nagbubuklod sa atin dito ay katotohanan ng salita ng Panginoon at kabanalan ng pamumuhay ng bawat isa. Ano yung punto? There will be times na kung saan kung meron mang magkakasala sa atin sa loob ng ating iglesia at gagawin ng ating church ay mananahimik lang tayo to keep, quote and unquote, the unity. Kasi kapag nanahimik yung bawat isa, walang magtatalo, walang magre-review, walang mag-aaway, walang magkakasamaan ng loob. But that will be false unity. At ano yung nakakatakot sa false unity sa loob ng church? On the surface, lahat ng taong nandiyan, magbumukhang, okay, magbumukhang masaya, pero sa ilalim, binubulong niya yung foundation ng church. Ano yung punto? Pero mas one time na nakarinig ako na it is better to keep silent para hindi mo na masira yung unity ng church. And let me tell you mga kapatid, silence kills the unity of the church. It is open communication, open review, open prayer, open encouragement ang bumubuhay sa loob ng isang iglesia. Hindi natin hahayaan na kung saan sa ilalim kumilos ang ating kalaban. Kailangan na kung saan, right in that instance, sabi ko nga sa inyo, kung makikita nyo na may mali akong ituturo, may mali akong sasabihin, may mali sa aking pamumuhay, kahit sinong miyembro sa loob ng iglesia ay pwedeng tumayo at sabihin nyo, Pastor, ikaw ay bumaba sa iyong opisina, sa pulpito, huwag kang magturo. At ganun din yung gagawin ko sa bawat isa. It's not because galit ako sa unity, but it is because this is the true way to keep the true unity of the church. Hindi tayo magbubuklod dito dahil magkakaibigan tayo, o close tayo, o masaya tayo kapag nag-fellowship tayo, o nagsasama-sama tayo, o nagbibiruan tayo, o kumakain tayo sa labas. Hindi yun yung totoong unity ng ating church. Hindi ko itinatanggi na part yun ng ating fellowship. And it makes our relationship stronger. Dahil tinuro ko rin sa inyo that apart from worship, dapat may personal relationship din tayo sa bawat isa. Pero na lang yung sinasabi ko. Yung personal relationship natin, prutas na lamang yan ng tunay na unity natin sa persona ng ating Panginoong Jesus. Think about the early church. Sa Acts chapter 2, bawat tao na part ng early church, galing sila sa iba't ibang bansa, iba't iba yung kultura nila, yung tradisyon nila, may iba sa kanila, iba-iba pa yung kanilang lengguwahe. And yet the Holy Spirit made them one. Ano yung punto? Sa mga nakaraang linggo, dahil nagsisiris tayo patungkol sa ating church, sabi natin, bukod sa bearing each other's burden, una natin inaral that we are part of one body. Pag nakakita ka ng isang kamay na ayaw niyang sumunod doon sa upa, imposibleng mangyari yun. Hindi niya yan kamay. Imposible na sa isang katawan, magbabaga yung bawat isang parte ng alam niyo, sabi ko nga, unity does not come from uniformity. Hindi kailangan na pare-pareho tayo. Pare-pareho tayo may daspak ng mga ugali, pare-pareho tayo magkakaiba. But the Apostle Paul, kung paano niya nare-remind yung Ephesian Church, ito rin yung nare-remind sa atin. Unity does not come from us. It comes from the Holy Spirit. If it comes from the Holy Spirit, it is a gift ng ating Panginoon sa isang tunay na church. Kung bakit ka kailangan mag-endeavor, kung bakit ako kailangan mag-endeavor, it is because kung regalo yan ng Panginoon, kailangan natin alagaan ng kanyang
may galit. Pangatlo, ano yung glue, pandikit, na nagbubuklod sa bawat isang Kristiyano? Sabi doon, through the bond of peace. Living in the bond of peace. Kapayapaan, being peaceful, yung nagbabind sa bawat isa sa loob ng church. Alam niyo, may maling pananaw ang mga tao when it comes to peace. They think na yung kapayapaan o peace ay something that you feel. Kapag pakiramdam mo na okay ka, peaceful, mapayapa. Pag wala kang kaaway, wala kang kabungguan, ang pakiramdam mo, peaceful ka. But peace is not a feeling. Peace is an active pursuit ng bawat isang miyembro sa loob ng iglesia. Ibig sabihin na, peace is not just a state. Peace is a way of life. Sabi ng Panginoon, through the bond of peace, ang ibig sabihin ng peace, making things right. Kapag may mga o may mga sirang relasyon sa loob ng isang iglesia, whether sa pamilya, kaibigan, o kung kami man ni Charles, hindi kami magkaano-ano, peace is choosing to lay down our pride, our egos, choosing to apologize when needed. And at the same time, matutunan ng bawat isa na magpakumbaba sa ating makalimutan. And this has been my personal living. Alam niyo kung ano yung mga nangyayari, hindi lamang sa ating iglesia, kundi na rin sa iba. And this is a personal reminder for us that before we even ask anyone na magpakumbaba, we ourselves should be able to humble down. Dahil bago natin ituro ito sa kahit kaninong church, dapat sa loob muna ng ating gawain magsimula. Living in the bond of peace. In the first place, sabi ko nga, wala tayong karapatan magpala. Sabi sa Biblia, kung nagkakasala man ng isa natin kapatid, mag-ingat tayo, baka sa susunod gawin natin yung parehong kasalanan. Consider yung words ni James, sa James 3:18. And the harvest of righteousness is sown in peace by those who make peace. Punto ni James, peace doesn't happen randomly. Someone needs to work to achieve peace. The church is called to be peacemaking, peacekeeping people. At kapag naglalakad tayo sa kapayapaan at nagiging mapagpakumbaba tayo sa lahat ng tao, naglalakad din tayo sa pagsunod sa ating apat na punto. Sa paano paraan natin ipapractice sa pag-unity sa mga pinaka-practical na bagay? Simple lang, pag binasa natin yung Ephesians 4:2. With all lowliness and meekness, with long-suffering, forbearing one another in love. Ang unang sinabi doon, lowliness o humility. Alam niyo, kulang yung Tagalog na ibig sabihin ng humility na mapagpakumbaba. May mas radikal na definition ng Biblia. Hindi mo lang ibababa yung sarili mo, pero itataas mo yung mga taong nakapaligid sa iyo at itatrato mo sila mas importante kesa sa iyong sarili. Bakit maka-Kristiyano yung ganitong klase ng humility? Dahil mo, ang unang utos sa mga Kristiyano, kung Kristiyano ka, you have to deny yourselves. Self-denial. Pangalawa, hindi lang humility, hindi lang lowliness, ang sabi doon, meekness. Sa ibang version ay gentleness. At habang inaaral ko ito yung isang bagay na kailangan ko pang matutunan. Minsan yung pastor niyo talagang masakit mag-rebuke at mag-salita. And this teaches us that you can correct, you can rebuke, na hindi mo na dinadagdagan pa ng asin yung salita ng ating Panginoon. Sumusugat na ang salita ng ating Panginoon. Bilang mga tao, bilang mga makasalanan lang din, it's important for us to control ourselves
to control our mouths. Ipakita natin yung gentleness, yung meekness, kung paano tayo magsalita, kung sa paano tayo makisama. It should be seasoned with kindness and grace. Kung sa paano naging mabuti ang ating Panginoon sa atin, ganoon din tayo. Kahit sa mga tao na kung saan nagkakamali at nagkakasala. Pangatlo, na practical application. Sabi nun, to belong suffering. Sa mas mababaw na salita, patience. Ang magpasensya. Patience doesn't mean na kukonsintihin natin yung kasalanan. But patience means, sometimes kailangan natin magbigay ng space at leeway sa pagkakamali ng ibang tao. Hindi ko sinasabi wag tayong mag-correct at magtama. Pero importante yung fruit ng patience. Dahil hindi pwedeng magtama ang isang tao na wala siyang pasensya. Hindi na yun magagawa ng tao. Either pagalitan niya na lang ng gusto yung isang tao o iwanan niya na lang yung tao na but that is not a fruit of the Holy Spirit. Pagmuli ang sabi niya, forbearing one another in ang dalhin natin yung bigat ng bawat isa to bear each other's burdens. At hindi mo yan magagawa kung wala kang tunay na pag-ibig sa bawat. Paano natin ipapractice yung lahat ng bagay na yan? Very practical. Una, bilang batang gawain, gusto ko encourage yung bawat isa, but there should always be open communication sa loob ng ating church. Kung ano yung sinasabi ko sa pinanggalingan kong church sa Santolan, lalo na sa mga white pillow, lagi kong sinasabi, itago mo na yung buhay mo sa buong mundo, huwag mo lang itatago sa loob ng iglesia. Dahil hindi na iba ang iglesia sa bawat isa. Tayo yung dapat magbantayan. Tayo yung dapat mag-ingat sa bawat isa. Open communication is important. Kung may problema kayo sa inyong pastor, sa inyong miyembro, sa inyong preacher, sa inyong tagatugtog, o kahit sino pa man sa loob ng church, erase nyo, pag-usapan natin, tapusin natin. Huwag natin hahayaan na magkaroon o maging avenue ng chismisan, ng slander, ng gossip, yung loob ng ating iglesia. Dahil yun ang sisira sa unity ng church. It is not open rebuke that destroys the unity. It is gossip. It is slander. Pagtatago. With open communication, kaya natin i-resolve yung tension. Kung bakit kailangan natin i-open ka agad sa church yung lahat ng problema. Bakit mahalaga yung time, kung bakit dapat mabilis? Because tensions and issues, it will grow into divisions. Kung kaya natin tuldukan ka agad yung isang problema, hindi natin kailangan magpakiramdaman. Isang katawan tayo. In the first place, dapat sensitive na tayo sa bawat isa. Pangatlo, sabi ko nga sa inyo kanina, we refuse gossip and slander. Pero it's not enough to refuse gossip and slander. Kailangan mo gawin yung kabaliktaran mo. We speak in the church to build up, not to tear down anyone. Ano yung punto? Pwede kang mag-correct na hindi mo intention na pabagsakin yung isang. Pwede kang magtama na ang goal mo, i-build up siya. Ganun din naman sa encouragement. Kung bakit natin tinitignan yung contribution ng bawat isa, kung bakit ko ina-acknowledge yung bawat isa kapag may ginagawa kayo. It is my way of building up everyone. Pang-apat, higit sa lahat, sa mga oras na magkakaroon tayo ng disagreements. Kahit sino man sa atin, tandaan nyo na meron tayong lahat iisang komento. Kung ang iba, kung hindi kinamatayan tayong lahat ng ating Panginoon. Ano lang yung punto? Kung may magagawa pong malala sa akin si Charles, si Lola Joy, si Novi, si Lori, kahit si Lolo,
Maliit na bagay yun kumpara sa isang common ground natin. Kung kinamatayan siya ng ating Panginoon, kinamatayan siya ng ating Panginoon, at kinamatayan ako ng ating Panginoon, wala akong dahilan na kung saan kagalitan ng kahit sino man sa loob ng iglesia. Kahit sila pa ay magkasala at ulitin ko, hindi ko sinasabi na mumusimple tayo. Pero sinasabi ko, pwede tayo magtama. Magtama rin yung laman ng ating unity does not mean agreeing sa lahat ng bagay. And sometimes it means denying ourselves for the sake of the gospel. Bilang conclusion, kung bakit ko itinuturo yung unity sa bawat isa, lalo na sa ating gawain, because there is power sa unity ng ating church. Why does unity matter? Walang ibang grupo o organisasyon sa buong mundo ang magiging witness ng ating Panginoon kung hindi ang kanyang tunay na iglesia. Kung hindi nakikita sa loob ng ating iglesia ang pag-ibig, marunong umangoy ang tao na hipokresiya. Hindi na nila kailangan pang marinig yung ating turo. Hindi na nga nila kailangan tignan yung pamumuhay ng bawat isa. Kailangan lang nilang tignan kung sa paano kumikilos yung bawat isang miyembro sa loob ng iglesia, kung paano sila nagtutulungan, kung paano sila nagmamahalan, kung paano nila itinatama yung isa't isa. Sapat yan na testimony para husgahan ng mundo kung tunay tayo iglesia. Pero ito yung katotohanan. When we walk together, united, nire-reflect natin ng karakter ng ating Panginoon. Napakaganda ng unity na makita sa loob. Dahil inaalaw niya yung iglesia na lumago, i-build yung iglesia sa pundasyon ng pag-ibig ng ating Panginoong Jesucristo. And when every member does its part sa ministry, sa unity at sa lahat ng aspeto ng ating gawain, dito nag-mature at mas nagiging effective ang ating church. Now, we live in a world kung saan increasingly nagkakaroon ng division, nagkakaniwa-iwala, nagka-fragment. Yung bata ako, hindi uso yung salitang cut off. Pero ganito na yung tao na yun. Whoever offends me, I cut off. The church must be different. We must be different. Pero yung unity natin, it is not rooted in anything else but Christ. Nawa, na-bless ang bawat isa, encourage ang bawat isa to endeavor to keep the unity of the Spirit in the bond of peace. Insights po or prayer is